Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ng pagpapalang kaloob na muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya.
galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tumayo na po ang lahat. Ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang likas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin ni Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda.
Ngunit paano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon niya ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na nalalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, marahil isa po ito sa pinakapamosong ibanghelyo o kwento patungkol sa kababalaghang ginawa ni Jesus. Na si Jesus ay nakapagpakain ng 5,000 kalalakihan at iba pang mga tao. At marahil alam po natin ang kwento ng maraming mga tao ang sumunod kay Jesus. Bakit? Dahil nakakita sila ng kababalaghan. At anong kababalaghan ang nakita ng mga tao? Si Jesus may kakayanang magpagaling sa mga may sakit. At marahil mga kapatid, kung tayo rin ay nasa panahon ni Jesus, hahabol-habulin din natin ng Panginoon. Marahil kung alam natin na may isang tao palang may kakayanang magpagaling, pupuntahan din natin. Kaya marahil napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya. Pero isang bagay po ang magandang pagnilayan natin sa ating ibanghelyong napakinggan. Nung tiningnan ni Jesus ang napakaraming tao, alam ni Jesus ang kanilang kalagayan. At ano ang kalagayan ng mga taong sumunod sa Kanya? Nagugutom. Nagugutom ang mga tao na sumusunod sa Panginoon. At ano po yung magandang pagnilayan dito mga kapatid? Na alam ni Jesus ang kalagayan ng ating mga puso. Hindi lang ang kalagayan ng ating tiyan, kundi ang kalagayan ng ating pagkatao. Ang kalagayan ng ating mga puso, ng ating kaluluwa, alam ng Panginoon. At kung alam ng Panginoon ang kalagayan, alam din ng Panginoon na sa buhay natin may mga pagkakataon na tayo ay nanghihina. May mga pagkakataon na tayo ay may pangangailangan. At kung alam ng Panginoon ang mga kahinaan natin at ang mga pangangailangan natin sa puso, sa ating kaluluwa, ano ang ginawa ni Jesus sa ating ebanghelyo? Gumawa siya ng paraan. At yun marahil ang pagpapaalala sa atin ng ebanghelyo. Alam ng Panginoon ang kahinaan natin. Alam ng mahal na pong Jesus Nazareno ang mga pangangailangan natin sa ating buhay at siya mismo ang gagawa ng paraan upang tanggalin ang gutom, ibsan ng pangangailangan at bigay sa atin ang ating tunay na pangangailangan. Kaya nga mga kapatid,
kung sa mga oras na ito, nawawalan tayo ng pag-asa dahil akala natin wala tayong makukuha kung kanino man. May mga pangangailangan tayo na hindi natin makamit sa buhay natin. Tandaan mo, alam ng mahal na pong Jesus Nazareno ang iyong pinagdaraanan. Alam ng mahal na pong Jesus Nazareno ang iba't ibang kagutuman na nararanasan natin sa ating buhay. Kagutuman man yan ng ating tiyan, kagutuman man yan ng ating puso, kagutuman man yan ng ating kaluluwa. Alam yan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At siya mismo ang gagawa ng paraan upang maibsan ang lahat ng kagutuman. Mga kapatid, kahit minsan sa buhay natin, akala natin busog na busog tayo. Dahil lahat ng bagay napapasa atin, lahat ng bagay na kukuha natin. Pero tandaan natin, ang tunay na kabusugan ay hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Dahil ang tunay na kabusugan ng tiyan, ng puso at ng kaluluwa ay kaya lamang ipagkaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya kung sa mga oras na ito, nawawalan ka ng lakas ng loob, lumapit ka sa Kanya at siya mismo ang bubusog sa iyo. Pangalawa, mapapansin natin na lumapit si Jesus kay Felipe at ang tanong sa kanya ni Jesus ay kung kaya bang pakainin ang napakaraming tao. Pero anong sagot ni Felipe? Sabi ni Felipe, kahit na po halagang 2 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Alam ni Jesus ang marahil kasagutan kay Felipe. Ngunit bakit gano'n na lamang ang kasagutan ni Felipe? Hindi pa gumagawa ng paraan, negatibo na kagad ang sagot. Di ba ganyan din naman tayo minsan sa buhay natin? May mga taong hihingi sa atin ng tulong. Anong unang kagad pag-iisip natin? Ayokong tulungan yan, lolokohin niya lang ako. Bakit ko tutulungan yan? Alam ko namang manggaganso yan. Naalala ko po minsan nung ako po ay batang pari pa, may lumapit po sa akin. Ang sabi niya sa akin, may sakit yung kanyang anak. Dahil ako'y naawa sa kanya, binigyan ko ho ng konting halaga pambili ng gamot yung kanyang anak. Kasi pinakitaan ako ng reseta eh. At hindi ho makampante yung puso ko. Kaya ang ginawa ko, pagkabigay ko ho ng pera doon sa nanghingi, sinundan ko ho siya. At nagulat na lamang ho ako, yung binigay kong perang pambili ng gamot, pinambili ng sigarilyo. Ang sama-sama ho ng loob ko. Kaya nga, sa pagbabahagi na namin ng mga kapwa pari, nabanggit ko yon. Sabi ko, niloko ako eh. Kaya nakakawalang ganang tumulong minsan. Kasi lolokohin ka rin naman. Pero alam niyo po, sagot sa akin ng kapwa kong pari. Sabi niya, Paul, minsan kailangan mo di magpaloko. Dahil ang problema hindi sa'yo. Ang problema ay doon sa pinagbigyan mo. Mga kapatid, sa pagbibigay, hindi ka nagbibilang. Sa pagbibigay, hindi ka natatakot. Sa pagbibigay, handa kang magpaloko. Dahil sa pagbibigay, isa ka lamang instrumento sa pagpapala at kabutihan ng Diyos. Kaya nga,
Doon sa ating ebanghelyo, may isang batang may dalang 5 tinapay at 2 isda. At dahil sa kabutihan ng Diyos at sa pagiging instrumento ng batang ito, ang 5,000 nakakain. Pero magandang tingnan, sa dulo ng ebanghelyo, ano ang sabi ng Panginoon? Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Ibig sabihin, kung tayo ay magiging instrumento at tayo ay magiging daanan ng pagpapala ng Diyos, ang pagpapala talaga ng Diyos, makikita natin siksik, liglig, at nag-uumapaw. Kaya mga kapatid, huwag kang maging sagabal sa pagpapala ng Diyos. Maging instrumento ka ng kabutihan ng Diyos upang ang ibang tao makaranas ng pagpapala at kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, alam ng Diyos ang kailangan ng bawat isa. Alam ni Jesus ang kailangan ng bawat isa. At kung alam ni Jesus ang kailangan ng bawat isa, tayong nakatanggap ng pagpapala, maging instrumento upang ang ibang tao ay pagpalain din ng siksik, liglig, at nag-uumapaw na pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Ang ating panalangin, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng katulad ng paghabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan, naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ng mga taong humiling ng ating mga dasal, at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito.
Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang natitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingat at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Nagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Hinihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.